umaga at sa ating pong pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Patuloy po tayong humingi ng gabay at pagtuturo mula sa banal na Espiritu. Tayo po'y sandaling manalangin. Hallelujah, hallelujah Jesus, hallelujah. Tunay nga o Diyos na ikaw ay dakila sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po sa buong magdamag na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong pag-iingat at pagliligtas mula sa aming pagtulog. At salamat din po sa umagang ito, Lord God, sa pagbibigay mo ng bagong pag-asa. At sa aming pong pagdulog sa inyo ngayong umaga, patuloy niyo pong pakalinisin ang aming mga puso. At bilang mensahera ng inyong mga salita sa umagang ito, patuloy mo pong pangunahan ang inyong lingkod. Ibaba mo siya ng mababa. Ikaw pong mataas sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Bigyan mo po kami, Panginoong Hesus, ng bagong kapahayagan na nagmumula sa inyo. And let the power of your Holy Spirit be upon us, O God, as we study your word. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng mga fresh revelation that comes from you. Lord, wala po akong kakayahan, limitado po ang aking karunungan. Pero Lord, sa tulong mo, Panginoong Hesus, ikaw po ang magdadagdag ng karunungan sa inyong lingkod. At ikaw rin po ang patuloy naming inaasahang kasama namin sa umagang ito. Maging Lord, hallelujah, hindi ko man maipahayag ng kumpleto, Panginoon, pero tutulungan mo rin ang aming mga kapatid na ang hindi ko, Panginoon, nakita sa iyong mga salita ay makita ng bawat isa. At magbigay ka rin sa kanila ng mga kapahayagan kung paano ang mga salita mo ay magbibigay sa amin ng katatagan, ng kalakasan, ng pag-asa, ng tagumpay sa umagang ito. Maraming salamat po sa iyo po naming mainam na ibinabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Hesus. At patuloy naming inaangkin ang sinabi mo sa iyong salita ng isa o dalawa na nagkatipon sa iyong pangalan. Narito ka sa aming kalagitnaan. We claim it, O Lord God, that you are here in our midst. Although, O Lord God, kami nasa online, bagamat ang iba'y may mga kanya-kanya, O Lord God, may pinagtutuunang ibang mga bagay habang nakikinig. Pero Lord, i-penetrate mo sa kanila ang mga salita mo at patuloy nilang maranas at maramdaman ang iyong presensya sa umagang ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis mong pangalan, aming Panginoong Hesus. Tayo po'y magsabi na Amen and Amen. So sa ating pong tatalakayin na talata ng Awit chapter 22, bagamat tapos na po yung ating mahal na araw, no? Kumbaga ay inaalala natin ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo. Ito pong talatang ito ng 22, ito pong kabanatang ito ng chapter 22 ng Awit ay nagpapatungkol din po, no? Ito po ay sa propesiya na mangyayari sa ating Panginoong Hesus, no? At ito nga po ay nangyari na nga sa kanya at tayo ngayon mga mananampalataya ang nagtatamasa ng katagumpayan, no, na ginawa ng Panginoong Hesus doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya salamat nga po, ngayon po ay puno ang ating mga puso ng pasasalamat sa kanyang mga ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. Pero yon, muli balikan po natin at isa-isahin ang mga bersikulo na nakasaad sa kabanatang ito at sa mga talatang ito. Sa una pong verse ay sinasabi dito, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? Araw-gabi tumatawag ako sa iyo, O Diyos, di ako mapanatag, di ka man lang sumasagot. Yan. Hanggang diyan po muna. So, kumbaga, ang umaga pong ito ay meron po tayong tatalakayin. 4 lang po ang aking nakita. Pero alam ko marami pa na pwede tayong idagdag sa kabanatang ito na ating tatalakayin. No, sa mga una pong talata ay makikita po natin yung di po ba sa ating government may tinatawag na 4Ps, no? Yung 4Ps ay talagang pansagip ng mga pamilya sa panahon na talagang ang pamilya ay talagang mayroong mga kahirapan ng buhay.
ito po ay pansagip ng gobyerno upang ang pamilya ay maitaguyod ang pamumuhay. No? At tayo naman sa ating spiritual na buhay, ay ito ay ang 4 na P na ito na ating pag-aaralan ay bahagi ng ating mga pananampalataya. At kumbaga ay talagang nagbibigay sa atin ng tunay na pagsunod sa Panginoon. Ang 4 na P na ating pong tatalakayin ay yung pagdurusa ng Panginoong Hesus, pagdurusa ng gumawa ng awit na ito, pagdurusa. Pangalawa po ay yung pagtitiwala. At ang pangatlo po ay panalangin ng pagliligtas. At ang 4 po ay pagpupuri at pagsamba. So sa una po ay may kita natin dito yung pagdurusa. Sabi po ay, yun nga, kagaya po ng binasa kanina na ating kapatid at kanina rin pong binasa ko. Sabi po, O Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? No? Isang tanong na kung saan ay parang maisip natin, isang paghingi ng isang daing ng isang taong nahihirapan sa kanyang sitwasyon, sa kanyang kalalagayan. Sabi niya dito, sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? So ito isang daing ng isang psalmist ng awit, ng gumawa ng awit na ito, David, na dumadaing siya sa hirap. Dumadaing siya sa meron siyang pagdurusa na nararanasan. Si David ay umiiyak sa Panginoon at nagsabing, my God, why have you forsaken me? Ito rin po ay isang kataga na binanggit ng Panginoong Hesus doon po sa talata ng Mateo chapter 27 verse 46, kung di po nagkakamali. Yun po yung pangsiyam na trahedya o sufferings na naranasan ng Panginoong Jesucristo. At sinabi niya ng Panginoon, sa Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Isang daing ng isang taong nahihirapan, isang pagdurusa ng taong dumaranas ng matinding hirap, ng matinding sakit, ng matinding sakit na nararanasan sa buhay. Kaya nga po sabi dito, ito yung paghihirap na para bang hindi naririnig ng Panginoon ang kanyang mga pagdurusa, na parang walang nakakapakinig sa kanya. So, dumating na rin po ba tayo sa punto ng ating buhay na sa kabila ng ating mga pagsubok ay sa sobrang sakit, sa sobrang mga nararanasan nating pagsubok, dumating na po ba tayo sa punto na nagtanong tayo sa Lord, na Lord, bakit mo ako pinabayaan? O dumating na tayo sa punto na para bang sa ating mga problema, sa ating mga pagsubok, parang ang Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Yan, ako po ay may konting testimony bago po ako magpatuloy. Kami po mag-asawa ay kami po ay babagong nagpapastor. At kami po ay dito sa Calaca, Batangas nagpapastor. At bago po talaga kami tinawag na magpastor ng Panginoon, kami po ay mga workers sa church. Ang mister ko po ay UFM president. Ibig sabihin, siya po yung president ng mga kalalakihan. At ako naman po ay sa mga kababaihan. At ako'y doon po ginagamit ng Panginoon sa mga kababaihan kung paano napapatatag ang mga kalooban ng mga kababaihan. At kami po ay tinawag ng Panginoon sa pagpapastor. Actually po, matagal na kaming tinatawag na magpastor. Marami na rin po ang nagsabi sa amin na maghawak na kayo ng church. Pero si Mr. po ay noong mga panahon yun ay hindi pa handa. Bagamat alam ko na may calling po ang Lord. No? Pero nung kami po ay tumugon na talaga sa panawagan ng Panginoon dito sa Calaca, talaga pong ang daming mga pagsubok na aming naranasan. Bagay yun naman pong pagsubok na ating nararanasan ngayon ay wala sa kalingkingan na nararanasan ng Panginoong Hesus. No?
wala sa kalingkingan ng naranasan ng kung paano ang ating Panginoong Hesus ay nagdanas ng sobrang hirap. Pero yun nga po, sa pagpapatuloy, talagang nadoon yung sa pagsunod sa Panginoon, nadoon yung mga pagsubok na aming naranasan. Bago pa lang po kami tumutungtong doon sa church, kami po itinalaga pa lamang bilang mga lingkod doon sa lugar na yon. Paglabas po namin ng church at nang nakaalis na po yung mga lingkod ng Panginoon, kami po ay naiwan. At kami po ni Mr. ay nagutom. Ang ginawa po namin, lumabas kami. At kami po ay kakain. Pero doon po sa daan, no, ako po, si Pastor po ay nauna at ako ang naiwan at ako ang natakid. So sa una pa lang po naming paghakbang, ako po ay nabalian na ng kamay. Nabalian po yung aking braso. At talaga pong salamat din po sa biyaya ng Panginoon. Sa halip po na ako'y malungkot, ako po'y natuwa pa. Hindi naman po ibig sabihin na talagang nagsaya. Masakit po talaga ang aking braso. Napakasakit at hindi ko alam kung paano ang gagawin ko. Pero salamat sa Panginoon. Yun nung araw na yun na ako'y nangyari sa akin yun ay Saturday. Sunday kinabukasan magkakaroon na kami. Mag-i-start na ng gawain. Pero ang naranasan ko ay sobrang sakit ng aking braso. At hindi ko maintindihan noong gabi. Talagang hindi ko alam kung paano pagtulog ang aking gagawin. At ako humingi ng tulong sa Panginoon na, Lord, tulungan niyo po ako at maibsan ang sakit na aking nararanasan. Pero pero sa isang banda po ng aking puso na doon yung aking kasabikan. No, na talagang magbigay ng parangal sa Panginoon. At alam niyo po na yung sakit na yon ay talagang aking tiniis. At talagang nung araw ng linggo na kami magpupuri sa Diyos, talagang buong puso pa rin kaming nagpuri sa Panginoon. Hallelujah, sa kanyang kabutihan. Dahil mabuti lang at braso lang ang nabalian. No? Dahil pwede naman na ang kaaway talagang gumawa pa ng masigit, pero hindi yun pinahintulot ng Panginoon. So, braso lang po ang natamaan. So, yan. Napakabuti po ng Panginoon. No, meron po tayong mga dinadanas na hirap. Hindi lang po yun. Sa pangalawang pagkakataon po ay meron po mga gawain ng kalalakihan naman sa church. At lumabas ulit kami ni Pastor, ay dumating po yung panahon at talagang may kulog, may kidlat, may ulan. Yung po mga aso sa labas, ay sa loob ng bahay, mga poodle na napakagaganda, ay hindi po namin alam na tuwan-tuwa kami nung nakalabas sila. Aba, nung makalabas, kami pinupog ng kagat. Pinagkagat kami ni Pastor. At yun yung padalawang, sabi ko, Lord, ano itong nangyayari sa amin? Talagang ang kaaway, gumagawa ng kanyang papamaraanan para talagang pigilan kami sa aming paglilingkod sa Diyos. At yun po, salamat sa Panginoon dahil yung kagat ng aso ay hindi nakaapekto sa amin. At kami po ay hindi man nagpaturok, pero salamat sa pag-iingat ng Lord. Pangatlo po ay ito naman, at ako po ay dumadanas naman ng tinatawag na, sabi po ng doktor, meron daw po akong stage 3 cancer. Ako po ngayon ay nagpapakimo. Pero bago po ako yung nakimo, ako po muna ay niraspa, inalisan na ng matres. At ngayon po ako ay nagpapakimo, pa-4 na po na chemo at pang-5 hindi pa natutuloy dahil po may mga problema pa na talagang kinakaharap. Pero yun po, sa mga kabila ng mga pagsubok na inilalagay ng kaaway, pero ang Diyos po ay nagbibigay pa rin ng tagumpay, no? Na minsan nakala natin hindi tayo tinutulungan ng Panginoon dahil minsan nakala natin tahimik lang ang Diyos, no? Akala natin sa kabila ng ating mga problema, ang Diyos ay nananahimik. Parang hindi naririnig ng Diyos ang ating mga pagdurusa. Pero sabi nga po dito, hindi ibig sabihin nito na talagang tayo iniwan na ng Diyos.
sa mga kabila ng ating mga sufferings, kapag po ang Diyos ay nanahimik, hindi ibig sabihin po ay tuluyan na siyang nanahimik. No? At ang Diyos po ay talagang nagpapadama ng kanyang pagkalinga sa bawat isa sa atin. Gaya na lang po ng footprints in the sun. Siguro naman po ay alam ninyo ang kwento ng footprints in the sun, ano? Yung lalaki na ito na akala niya ang yapak doon sa baybayin ng dagat ay dadalawa lang ang nakita niya. Akala niya ay hindi siya sinasamahan ng Panginoon. Pero nung sinabi sa kanya ng Lord, oo, dadalawa ang yapak diyan dahil ikaw ay aking kinarga noong mga panahon na ikaw ay may mga problema. No? Sa panahon ng ating mga problema, umiiyak tayo ng tulong mula sa Panginoon. Humihingi tayo ng gabay at pagkalinga sa Lord na ang akala natin nananahimik ang Diyos. Pero sa totoo lang, ang Diyos po ay kasama natin at hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Bagamat dito, ay may basa natin, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit hindi mo ako tinutulungan? Araw-gabi tumatawag ako sa iyo, O Diyos, di ako mapanatag, di ka man lang sumasagot. Hindi po ibig sabihin ito na ang Diyos ay nananahimik sa iyo at sa akin. Ang Diyos po ay patuloy na nagpapadama ng kanyang pagmamahal sa bawat isa. So, dito po, pag sinabing, my God, no? Patuloy pa rin po nating i-acknowledge ang presensya ng Panginoon sa ating mga babuhay kahit po tayo ay dumadanas na ng mga sufferings, ng mga pagdurusa, ng mga hirap. No? Dahil nga po sa buhay na ito talagang ang isang Kristiyano ay hindi exempted sa mga pagdurusa, hindi exempted sa problema, hindi exempted sa mga pagsubok. Hindi tayo exempted. Pero dito po sa verse 3, sabi po dito, ngunit ikaw, banal na pinararangalan at sa Israel, ikaw ay pinapupurihan. Verse 4, ang mga ninuno namin nagtiwala sa iyo umasa, kaya sila ay iniligtas mo. So, dito po sa verse na ito, kahit ang mga ninuno na mga kanilang na iniligtas ng Panginoon, talagang nagtiwala sa magagawa ng Diyos. So, kung ang kanilang mga ninuno'y nagtiwala sa magagawa ng Diyos, maging ang gumawa ng awit na ito'y nagtiwala sa magagawa ng Diyos, sino po kaya tayo para hindi magtiwala sa magagawa niya sa ating mga buhay? Sa iyo, umasa, kaya siya iniligtas mo. Tumawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala. Nagtiwala sila sa iyo at di naman sila napahiya. So, kumbaga, talagang nadoon ang pagtitiwala ng mga ninuno, ng mga Israelita na talagang tumatawag sa Panginoong Hesus. Tumatawag sa Diyos. Nagpapakumbaba sa kanyang banal na harapan. At dito po mula sa verse 6 hanggang sa verse 11 ay yung pong pagtitiwala. Pagtitiwala. Sabi nila sa verse 6, ngunit ako'y parang uod at hindi na isang tao. Hinahamak at pinagtatawanan na kahit na sino. Pinagtatawanan ako ng bawat makakita sa akin. Inalalabas ang kanilang dila at sila'y pailing-iling. Merong mga tao talaga na noong mga panahon ng Panginoong Jesucristo, talaga pong marami ang mga taong umaalipusta sa Kanya. Maraming mga tao ang nagtakwil sa Kanya. At kahit sa ating pong panahon ngayon, meron pa rin mga tao ang talagang ayaw sa atin. Lalo na tayo, na kapag tayo ay nag-share sa kanila ng salita ng Diyos, marami ang tao na ay ng bubuli. No? Maraming mga tayo, yan na naman si Born Again, yan na naman si Hallelujah. Yan ang sabi sa atin, ayan si Alive. No? Maraming mga tao nagsasabi sa atin ng mga ganyan. Maraming tao ang nagtatawa sa atin. No?
Maraming tao ang gumagawa ng kanilang magsasalita nang hindi nila naiisip kung ano yung kanilang mga sinasabi. Meron po ako napanood sa YouTube, nangangaral ng salita ng Diyos. Pero ang ginagawa po ng mga tao, siya ay binabato, siya ay dinuduroan, siya ay naalipusta. Pero yung mga ginawa pong yun, higit pa ang naranasan ng Panginoon. No? Kaya po, ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating inspirasyon, kung paanong naranasan ng Panginoong Jesucristo ang hirap, paano ang pasakit na kanyang naranasan. Talagang hindi natin kakayanin. Pero dahil ang ating Panginoon, bago pa natin naranasan, ay naranasan na ng Panginoong Jesucristo. Pero sabi nga dito, sa verse 8, sabi nila, nagtiwala sila, siya kay Yahweh. Kaya ang iligtas nito, siya nito. Kung talagang mahal siya nito, darating ang kanyang saklolo. Alam naman natin na tayo mahal ng Panginoon. Amen. Kaya nga po, kung tayo lubos na nagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa atin, anuman ang mga paratang sa atin ng ibang tao, anuman ang binabato sa atin ng ibang tao, kapag tayo sa Diyos nagtitiwala, alam natin na yung saklolo natin ay makakanta ng bawat isa sa atin. Minsan, pinagtatanggol natin ating sarili sa mga tao na nagsasalita sa atin ng masama. Pero sabi nga ay, huwag na natin pagtanggol ang sarili natin. Hayaan natin ang Diyos ang magtanggol sa atin. Dahil yung saklolo ng Diyos ay nasa mga taong matuwid na naghahangad na makasunod sa kanyang kalooban, sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Sabi nga ng Proverbs chapter 3, 5-6, trust in the Lord with all your heart. No? Ang taong nagtitiwala ng buong puso sa Panginoon, kailanman ay hindi mabibigo. I mean, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Hindi tayo nagtitiwala sa sarili nating kakayahan. Dahil kapag tayo nagtiwala sa sarili nating kakayahan, mabibigo tayo. Pero kung tayo nagtitiwala sa magagawa ng Diyos, yung saklolo ng Diyos ay mararanasan natin, alam natin, ng bandang huli, mayroon tayong tagumpay na nagmumula sa Panginoon. Darating ang kanyang saklolo sa bawat isa sa atin. Hindi natin kaya pagtanggol ang ating sarili. Huwag na natin pagtanggol ang ating sarili. Kung ano yung sinasabi nila sa atin, let them. And let the Lord. No? Maraming patotoo kung narinig na ganyan. Maraming mga lingkod ang hinahamak ng Panginoon. Maraming mga pastor talagang, kumbagay, pinagsasalitaan ng hindi maganda. Pero yung lingkod na ito na nagsumbong sa Panginoon, nagtiwala sa magagawa ng Diyos. No? Sabi nga nung, meron diba si Stephen, pinagbabato siya ng mga tao, pero ano sagot ni Stephen? Lord, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. So, tayo po, ang ating tagapagtanggol ay ang ating Panginoong Jesucristo. No? Siya po yung ating tagapagtanggol. Kaya dapat ang tiwala po natin ay nasa Kanya. Kaya sabi po dito sa verse 9, noong ako ay luwal, ikaw, O Diyos, ang patnubay. Magmula sa pagkabata, ako'y iyong iningatan. Amen? Kaya nga po, naniniwala din talaga ako sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil simula pa ng pagkabata at pagkasilang ng bawat isa sa atin, alam natin na may plano na ang Diyos sa ating mga buhay. Alala ko po yung kwento ng aking inay nung siya'y nabubuhay pa. Sabi po niya, after ko daw pong ipanganak, ilang linggo pa lang, ako po'y isinugod na agad sa ospital at ako daw po'y nangitim na parang ako'y mawawala na, mamamatay na. Pero, nung ma-realize ko yon, sabi ko nga, Lord, tunay nga pala na since birth, no, ikaw ay
nag-ingat na sa bawat isa sa amin. Iningatan mo na kami mula nang maliit pa sapagkat may mga plano ka sa buhay ng bawat isa. No? Kaya nga po tayo noon pa lang, hindi pa man tayo lubos at nagtitiwala sa Panginoon, alam natin na iniingatan tayo ng Panginoon. Isang pang naalala ko, nung ako po ay nag-a-abroad, nagsimula po ako mag-abroad, age 18 years old, magna-19 po. Ako po ay dinala ng nakapunta po ako ng Kuwait. At nung po sa Kuwait, hindi pa man po ako mananampalataya, age 18, magna-19, talaga pong nakita ko na yung pag-iingat ng Panginoon. Ang aking pong employer ay matapang. So ako din po ay matapang. At dumating po sa punto na ako po ay inaaway, ako po ay pinagsasalita ng mga hindi maganda, at ako rin ang po ay pinagbibintangan na nagnanakaw, ako po ay lumalaban. At ako po ay dumating yung punto na ako'y binato niya ng tsinelas. Mabuti na lang po na sorry pala, ako pala ang bato ng tsinelas. Noong time pong yon, ako po ay pinabintangin niya kumuha ng kanyang singsing. No? So ako po ay nagalit. Sabi ko, nagparito ko sa bansa ninyo, hindi para magnakaw, kundi para magtrabaho. Kung ano-ano po niya sinabi niya sa akin at talagang siya ay muntik niya na talaga din ako na pagbuhatan ng kamay. Alam niyo po, sa galit ko ay binato ko siya ng tsinelas, mabuti na lang sarado yung pinto. Nagsara yung pinto bigla. At hindi po sinatamaan ng tsinelas. Nagkataon, baka po ako'y kulong. Pero salamat po sa, alam ko noon na hindi pa man ako ganun kalalim sa Panginoon, pero ako'y iniingatan na ng Lord. Na doon yung aking pagtitiwala na ang Diyos ay kasama ko sa panahon ng aking kabataan, panahon ng aking mga kapustukan, katarayan. Dahil ako rin po ay OFW, yan. Age ko po 18 to 19, nagpunta ako ng Kuwait. Then 1993, ako po ay sa Hong Kong na, nag-abroad din. Kasama ko po si Pastora Ami. Kami po yung magkakasama sa grupo. At noong mga panahon din po yun, ako po ay nakakilala sa Panginoon year 1996. Pero bago po yun, ako makakilala sa Panginoon ay, yun nga po, nakaaway ko yung, may employer po ako sa Hong Kong, hindi rin po siya ganun kabait. At ako po ay lumalaban talaga. Ito naman po ang nangyari sa Hong Kong. Nung ako po ay nasa Hong Kong na, ito po yung aking employer ay hindi po ganun kabait. At dumating po yung punto na talagang, pero noon po, unti-unti na po akong ma-attend sa mga gawain. Unti-unti na po akong nakakaalam ng kanyang mga salita. At ito po yung senaryo na yung aking employer may hinahanap. Hindi niya po makita. At ang sagot ko hindi ko alam. At siya ay nagalit sa akin. At kami po ay nagkaroon ng hindi magandang pag-uusapan hanggang dumating yung punto na ako po ay binato niya ng rice cooker. Binato niya sa akin yung rice cooker. Siguro po, hindi po niya ako ang mismong gustong gustong batuhin. Pero, yung sa may ko talaga, binato niya sa may malapit sa akin. So buti na lang po, hindi ako natamaan. Pero salamat sa Lord sa pag-iingat niya na talagang nandoon yung kanyang protection. Nandoon yung kanyang gabay. Kaya nga po, doon ko natutunan na talagang magtiwala tayo sa gagawin ng Panginoon. Yung pagtitiwala, no? Pagtitiwala na since nang tayo maliit pa, talagang andun na, no? Na tayo iniingatan ng Lord. Tayo ay kanyang ginagabayan, tayo sinasamahan. Sabi nga dito ay, mula nang ako'y isilang sa iyo na umaasa, mula nang ipanganak, ikaw lang ang Diyos na kilala. Huwag mo akong lilisanin, huwag mo akong iiwanan, pagkat walang sasaklolo sa papalapit na kapahamakan.
Amen? So, napakaganda po ng pinapahayag ng salita ng Panginoon sa awit na ito ng 22. At dito po ay talagang makikita natin, bagamat sa unang mga verse, nandoon po yung paghingi ng tulong at ng gabay. Pero habang tumatagal po, ay makikita natin na sino mang nagtitiwala sa Kanya, talagang hindi niya bibiguin. At dito naman po sa pangatlo, ay yung panalangin po ng pagliligtas o prayer of deliverance. Sa verse 12, may mababasa po natin dito, akala mo yung mga toro ang nakapalibot na kalaban, mababangis na hayop na galing pa sa Bashan. Bibig nila ay nakabuka parang mga liyong gutom, umuungal sa akin nakahandang lumamon. So, kumbaga po ay it is metaphor na inihalin tulad doon sa mga toro, mga hayop na galing sa Bashan. Ito daw pong Bashan ay isang lugar na kung saan ay meron pong mga hayop na magaganda at matataba, pero ito yung lugar na kung saan po ay nadodoon din yung mga mababangis na hayop. Pero dito po sa ating panahon na ngayon, kung ihahalin tulad po natin sa panahon natin ngayon, meron din po mga hayop, meron po, hindi po naman hayop na talagang animal. May mga tao talaga na naghahangad ng hindi maganda sa kapwa niya. Sa verse 13, bibig nila ay nakabuka para mga liyong gutom, umuungal at sa akin nakahandang lumamon. Parang sa 14, parang natapong tubig na wala na ako ng lakas. Ang mga buto ko'y parang nagkalinsad-dinsad. Pinagharian ang dibdib ko ng matinding takot. Parang kandila ang puso ko'y matutunaw, mauubos. So dito po naman sa verse na ito po yung mga panahon na ang Panginoong Jesucristo ay talagang dumadanas, nakaandoon sa cross ng Kalbaryo. Ang mga tao ay maalipusta sa Kanya, ang mga tao ay bumabato sa Kanya, ang mga taong pakiramdam ng Panginoong Jesucristo ay para siyang matutunaw, para siyang mauubos. Kumbaga yung sinasabing parang nauupos sa kandila. Sa sobrang pagod, sa sobrang hirap, sobrang hindi na natin maunawaan kung ano yung sakit, na kung aking iisipin, hindi ko na maunawaan kung ano yung sakit talagang nararanasan ng Panginoon na hindi ko maipaliwanag. Pero ito nga, sabi dito ay, itong aking lalamunan ay parang tuyong abo ang kagaya. Ang dila ko'y dumidikit sa aking alangala. Sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na. Yan po sa tindi ng pagdurusa ng Panginoong Jesucristo. Sa tindi ng hirap, kaya nga po nadoon yung kanyang pagdaing ng pagliligtas, kanyang pagdaing na sama, tulungan siya, At meron pang naghahangad sa kanya ng, sabi nga dito sa verse 16, isang pangkat ng salari na sa akin nakapaligid para akong nasa gitna ng mga asong ganid. Mga kamay at paa ko'y kanilang pinupunit. Kitang-kita ang lahat ng aking mga buto. Tinitingnan at nilalait ng mga kaaway ko. Hallelujah. So kung mapapanood po natin yung Passion of the Christ, oo nga po, yung paanong paghihirap ang pinasa ng Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo, kung paano niya naranasan at kung paano niya napagtagumpayan ang lahat ng iyon. Talaga pong sobra ang kanyang dinanas, hindi para sa kanya, kundi para sa atin. Para magkaroon tayo ng pagliligtas, magkaroon tayo ng kaligtasan. Yung kasalanan na dapat ay inaako natin, na dapat tayo ang dadanas, pero ang dumanas ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung iisipin natin,
Kung ang Diyos ay tao lang, no? Hindi niya kakayanin. Pero dahil siya po ay Diyos na nagkatawang tao, talaga pong ibinigay niya ang kanyang buhay. Inalay niya ang kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo upang ikaw at ako'y magkaroon ng katubusan. Upang ang lahat ng sakit na kanyang naranasan, no, ay magkaroon ng kaganapan. Sabi nga dito, isang pangkat ng salirina sa aking nakapaligid, para akong nasa gitna ng mga asong ganid. No? Ibig sabihin po, yung mga taong masasama, mga taong naghahangad ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Mga kamay at paa ako'y kanilang pinupunit. Kitang-kita ko ang lahat ng mga buto, ang lahat ng aking mga buto, tinitingnan at nilalait ng mga kaaway ko. Mga damit ko'y kanilang pinagsugalan at mga saplot ko'y pinaghati-hatian. Alam naman natin po paano, no? Sinabi doon sa kanya mga salita, kahit ang mga damit niya ay pinaghati-hatian. Kaya ito po yung daing niya, no? Daing niya ng panalangin niya. Yung daing, yung kanyang panalangin, ay ingatan at iligtas siya. Sabi nga po dito, sa verse 19, O Yahweh, huwag mo sana akong layuan. Yan yung kanyang panalangin. Huwag mo sana akong layuan. Ako ay tulungan at agad na saklolohan. Imagine po, talagang sa tindi ng hirap, yung daig mo ng pagtulong, ang paghingi ng tulong ay gayon na lamang. Ang Panginoong Jesucristo ay dumanas ng ganitong hirap para matupad yung plano ng Diyos. Yung plano ng pagliligtas, yung plano ng pagtubo sa ating mga kasalanan upang mangyari, no, at maganap yung katubusan sa bawat isa sa atin. Kaya ang daing po niya siya ay tulungan. Ilayo sa kanya ang paghihirap. Saklolohan. Dumating na po ba kayo sa punto ng inyong buhay na sa tindi ng inyong hirap, ay talagang basta yung tulong, no? Umaari ay yung tulong na talagang hindi mo maipaliwanag. Kumbaga sa ay, kung maaari, alisin na sa iyo, kung maaari, huwag mo nang pagdaanan. No? Ako rin po, may ganitong damdamin. Noong po ma-detect na mayroon cancer, yung ovary na inalis po sa akin. Sabi ko, Lord, kung maaari, parang ayaw ko nang magpakimo. Kung maaari ay talagang wag na, Lord. Kung pwede ay hindi ko na ganasin yung chemotherapy dahil ang sabi, talaga, pag nabalitaan natin, pag chemotherapy, talagang halos yung hirap. Alam niyo mo, napakahirap din talaga. Pag po kinikimo, ang pakiramdam ko po yung aking mga laman ay parang pinipiga yung aking buto, no? At pagka po dumalo yung gamot dito sa aking ugat, talagang pakiramdam ko po talaga sa buong katawan. Parang nangingimay yung aking ulo ay parang talagang bumibigat na hindi ko po maunawaan. Kung maaari, Lord, tulungan ako. Na parang ako'y talagang hindi ko ma-explain. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon. Bagamat ako po ay nag-undergo ng chemotherapy, nakaka-experience po ko ng after 2 days po ng chemo, doon ko mas nararamdaman ang sakit, ang hirap. Pero yung pagdaing natin sa Panginoon, pag tayo dumaing sa Panginoon ng tulong, mararanasan natin yung tugon ng Panginoon. Alam niyo po, ang nakakatuwa sa Lord, kapag tayo humihingi ng tulong sa Kanya,
ma-amaze ka sa gagawin ng Panginoon. May time po na ako'y ikikimo. Saturday, masakit po ang aking masama po ang aking lasa. Sunday, masama ang aking lasa. Pero yung time na yun, yung payong panahon na ako ay nakatoka na magsalita, magmensahe ng salita ng Panginoon. At ako po'y namamangha sa ginagawa ng Lord. Dahil yung lakas na nagmumula sa Panginoon, alam ko hindi ito aking lakas. Lakas na nagmumula sa Panginoon. Nagbibigay siya ng pag-asa na anumang hirap, na anumang sakit na pinagdadaan, ay hindi may tutumbas sa mararanasan natin pagdating ng takdang panahon. Sabi ko nga, for me to live is Christ, and to die is gain. Ano man ang kahinatnan ng aming buhay, ng aking buhay, ang mahalaga ay yung paglilingkod sa Panginoon. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung paghingi sa Panginoon ng patuloy pang katatagan at kalakasan. Yun nga, sabi po dito ay, iligtas mo ako sa talim ng tabak at sa mga asong sa akin gusto'y kumagat. Excuse me po. At doon po talaga ay mararanasan natin, yung pagtugon ng Panginoon, yung pagsuklolo ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sabi dito, sa bibig ng mga leon, ako'y iyong hanguin. Sa sungay ng mga toro, ako'y iyong sagipin. O Yahweh, panalangin ko sana'y dinggin. Yun yung pagdaing ng salmista na ito na talagang madaing na tugunin ang kanyang mga panalangin. At alam natin na ang Diyos ay gumagawa, bagamat akala natin nananahimik ang Diyos, pero hindi tunay siyang nananahimik. Minsan ninahayaan lang tayo ng Lord, pero hindi niya tayo tuluyang pababayaan. Laging ang Panginoon, laging ang tulong ng Diyos ay on time sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ang tulong ng Diyos ay laging sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng dako, sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga sabi dito ng 22, mga ginawa mo'y ihahayag ko sa aking kabahayan. Pagkatapos ng ating mga hirap na pinagdaanan, hallelujah, napakasarap na ihayag yung kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Napakasarap ihayag sa mga tao. Gaya po pag may bumibisita sa akin dito, mga kapatiran. Meron po kami kasamahan na nagsusumba, dumating din sa bahay. At ako po'y dinalaw. At yun po, pinapatutukod, dinideclare ang kabutihan ng Panginoon na siya, ang Diyos na magagamot, siya ang Diyos na aking pinapupurihan sa aking buhay. Siya yung Diyos na talagang dapat nating i-declare sa iba ang kanyang kagandahan loob, i-declare sa iba ang kanyang kabutihan, i-declare sa iba na siya yung Diyos na makapangyarihan, na may kakayahang gumawa sa iyo at sa akin upang yung katagumpayan ay maranasan. Kayong lingkod ni Yahweh, siya ay inyong purihin. Kaya tayo po ng mga naglilingkod sa Panginoon, tayo po ay magpuri sa Diyos. Tayo po ay sumamba sa Kanya. Ito po yung pang-apat. Pagpupuri at pagsamba. Hallelujah. Mula po sa verse 25 hanggang 31, sabi po dito ay 25 hanggang 31, ginawa mo'y pupurihin sa dakilang kapulungan. Sa harap ng masunurin, mga lingkod mong hinirang. Ang panata akong andog ay doon ko iaalay. Ang paghihikahos ay sasagana sa pagkain. Mga lumalapit kay si Yahweh, siya ay pupurihin. Maging sagana nawa sila at laging pagpalain. Amen.
Nakakatuwa nga po sa Lord, sa mga pagsubok, manghirap, pero andun pa rin po yung tulong ng Lord. Yung provision, kaya yung puso natin ay mag-uumapaw ng pagpupuri sa Kanya. Kaya ito po, since day one na nadetect na meron stage 3 cancer, hindi ko po ito inaangkin dahil hindi naman po ito taga rito. Hindi ko po ito inaangkin, ito po ay gawa ng kaaway at hindi ko inaangkin na namang gawa ng kaaway. Pinapaintulot lang po sa atin ang mga ganitong mga bagay dahil alam natin, ito'y paraan ng Panginoon para patuloy pa tayong patatagin, palakasin sa ating pananampalataya. At naniniwala ako, na yung ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo ay tagumpay. At isang tagumpay. At tagumpay din tayo bilang mga anak ng Diyos na nananalig at nagpupuri sa Kanyang dakilang pangalan. Kaya sino tayo para sumuko? Habang may buhay. Sabi nga, laban. Sabi doon sa Efeso chapter 6 verse 1, be strong in the Lord and His mighty powers. Kailangan tayo maging matatag. Hallelujah. Maging malakas. Maging bold sa pagsasabi na ang Diyos ay tunay na mabuti. Siya yung ating kanlungan, siya yung ating tulong, siya yung ating lakas, siya yung nagbibigay sa atin ng katatagan. At sabi nga dito ay ang naghihikaho sa isasagana sa pagkain, hindi lamang yung mga lakas na bibigay niya sa atin, po-provide din niya lahat ng pangangailangan. Since day one, ang Diyos po ay hindi niya ang pinabayaan. Wala po kaming nagastos, kundi lahat po ng mga ginastos namin sa ospital, ginastos sa pagpapagamot, ay tulong mula sa mga taong ginamit ng Panginoon. Mananampalataya po at hindi mananampalataya ay ginamit ng Diyos para ang inyong lingkod ay talagang magtagumpay, magkaroon ng ma-provide ang pangangailangan. Mga lumalapit kay Yahweh, siya'y pupurihin, maging sagana nawa at laging pagpalain. 27, mga bansa sa lupay kay Yahweh magsisibaling, lahat ng mga lahi maaalala siya at sasambahin. Kay Yahweh nauukol ang pamamahala, nagahari siya sa lahat ng mga bansa. Magsisiluhod ang palalo't mayayabang. Amen? So talagang lahat ng tuhod ay luluhod at walang labi na hindi magsasabi na siya ay si Kristo, na siya ay Diyos, na siya ay manggagamot, siya ay magliligtas. Yuyuko sa harap niya at mga taong kahatulan. Mga susunod na salinlahi maglilingkod sa Kanya. Ang tungkol sa Panginoon ay ipapahayag nila. Maging ang mga di pa sinilang ay babalitaan. Iniligtas ni Yahweh ang Kanyang bayan. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, marami ang magpapahayag, marami ang ililigtas at marami na ang nailigtas ng Panginoon. At marami pa ang gagamitin ng Diyos para tayo po, ang marami pang mga tao ang magkaroon ng kaligtasan mula sa Kanya. Yung mga hindi pa raw po isinila ay makakarinig na ang kanyang mga salita. Kaya nga po tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, hindi po tayo pipi, para hindi ihiyag ang kabutihan ng Panginoon. Para hindi natin i-declare ang mga ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Papahayag natin sa iba yung kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. Kung paano ka nagkaroon ng kaligtasan, kung paano ako nagkaroon ng kaligtasan, tayong lahat, maipahayag din natin sa iba upang ang iba din, ay magkaroon, ay magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat po ngayong maga. Maraming salamat po sa kanyang mga salita na nagbibigay ng pag-asa. Salamat po at bilang conclusion, patuloy po tayo magtiwala sa magagawa ng Diyos. Sabi nga, in times of suffering, sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan, mayroon Diyos na sasaklolo sa bawat isa sa atin. Mayroon Diyos na tutuwang, magpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan.
Sabi nga, unang P, no? Bagamat may pagdurusa, pero dapat meron tayong pagtitiwala at yung pagtitiwala hindi mawawala. At naroon din yung ating pananalangin, no? Na tayo'y lagi niyang ililigtas. Yung pag-iingat ng Panginoon ay lagi sa atin. Yung prayer of deliverance, yung panalangin ng pagtulong sa bawat isa sa atin. At yung pagpupuri, no? Pagpupuri at pagsamba ay lagi nating ilalagay sa ating mga puso at huwag nating aalisin. Nang sa gayon, no, sa ating pagpapatuloy bilang mga sumasampalataya sa Panginoon, magtatagumpay tayo dahil ang Diyos na pumili sa atin ay Diyos sa tagumpay. Maraming salamat po. Tayo po'y sandaling manalangin. O dakila at mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa mga salita mo na nahayag ngayong umaga. At nawa po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa online na ito ay nagkaroon po, O Lord God, ng patuloy din po na encouragement, O Lord, sa kanila pong mga spiritual na buhay upang sila'y magpatuloy pa. At lalo din po, Panginoong, sila'y magsumigasig na magtiwala ng higit pa, O Lord God, sa kanilang magagawa para sa Panginoon. Masunod ang kalooban mo sa kanilang mga buhay. At Lord, patuloy ka pa, Panginoon. Kung ano man pa ang kulang, Panginoon, sa mga salita mo, Lord, meron din kaming mga kapatid na patuloy din pong magdadagdag, O Lord God, ng kanilang mga insight sa mga natutunan nila sa iyong mga salita ngayong umaga. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ito pong aming dalangin sa matamis mong pangalan, ang Panginoong Hesus. Tayo po'y magsabi ng Amen and Amen. Salamat po sa Panginoon. Back to MC po.